Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Habadis, shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Hyjin at binuka ang bibig. Tara na. Saan ka pupunta? Anyway, maya-maya babalik ka kaya mas mabuting dito ka na lang magstay. Bahagyang sumimangot ang nasasakupan, at maingat na sinabi, Deputy Commander, sigurado ka bang sasang-ayon ang kabilang partido sa iyong mga kondisyon? Ang pagpapahaba ng ulo ay kutsilyo, ang pagliit ng ulo ay kutsilyo din, may choice ba sila? Natatawang sabi ni Hyjin. Kapag iniisip ng mga nasasakupan, parang iisa lang ang dahilan, hindi alintana kung sila ay sumang-ayon o hindi, tila si Hyjin ay maaaring malayang manipulahin ang kanilang mga katawan upang gawin kung ano ang gusto niya, kaya kung sila ay sumang-ayon o hindi ay tila isang simpleng formalidad. Ngunit sa kasong ito, ang kanilang mga pagtatapos ay ganap na naiiba. Ang isa ay tiyak na pahirapan, at walang duda na siya ay mamamatay, bagamat ang isa ay maaaring kasumpa-sumpa, at least na iligtas niya ang kanyang buhay, at kahit isang araw sa hinaharap, maaari siyang magkaroon ng ibang pagkakataon na maging isang tagumpay. Mukhang gagawa ng multiple choice questions ang sino mang tanga. Tama na nga, wala na talaga silang ibang qualifications after uminom ng red pill na may milagrong epekto. By the way, Deputy Commander, anong fetish yung red pill na yan? Bakit hindi ko narinig dati? May ganito ba tayo? Ang mga nasasakupan sa kabilang panig ay nagmamadali ring sinabi na tuwang-tuwa, kung may ganitong mahiwagang bagay, kung gayon mas madali para sa atin na mahuli ang sino mang bilanggo ng digmaan sa hinaharap. Sa katunayan, ang bagay na ito ay higit na mabuti kaysa sa ating pahirapan siya upang magpahayag ng pag-amin. Nang makita ang labis na nasa sabik na mga mukha ng kanyang mga nasasakupan, kung ano ang naisip nila noon ay napangiti sila ng pilit, ay magiging Anmiko. Ibinabalik ni Sanchen ang kanyang tunay na enerhiya hanggat maliit ang halagang na-withdraw at maliit ang agwat, ang nakakalason na dugo na umaagos ay hindi magdadala ng nakamamatay na epekto, ngunit magdadala lamang ng mababaw na sakit. Sa makatuwid, kinailangan ni Han Sanchen na aktwal na patakbuhin ang puntong ito, kung tungkol sa pagkontrol sa katawan ng kalaban. Sa katunayan, hindi ito umiiral, anong uri ng lason ang hindi lamang makakalason sa kalaban hanggang sa kamatayan, kundi makontrol din ang iba. Maaaring mayroon, ngunit hindi bababa sa ito ay hindi isang bagay na si Han Sanchen, isang kalahating asno na lalaki mula sa Fairy Spirit Island, maaaring malaman sa yugtong ito. Sa katunayan, ang kanyang maliliit na kapatid ay nakontrol hindi dahil sa epekto ng pulang tableta, ngunit dahil sa pagmamanipula ni Han Sanchen sa dilim. Oo, si Han Sanchen ay palaging malapit sa piitan, at sa kanyang cultivation base, hindi masyadong madaling salakayin ang mga meridian ng mababang cultivation base na ito, kaya lang pagkatapos nitong gawin, tila kontrolado ng tableta ang kabilang partido, at kahit ang mismong kinauukulan ay walang ideya kung ano ang naaapektuhan nito. Naabot na nito ang tunay na kahulugan ng pagkalito sa tunay sa peke. Gayunpaman, ang mga salitang ito, hindi sinabi ni Hyjin sa kanyang mga nasasakupan, dahil ang tableta ay may mahiwagang epekto. Ito ay talagang isang kawili-wiling card, maaari itong gawing Diyos o katakutan ng iba, gayunpaman, ito ay makikinabang lamang sa kanya ng walang anumang pinsala. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo ang isa sa mga subordinate sa piitan, at pagkatapos ay bahagyang lumuhad. Chi, ang Deputy Commander, hiniling sa akin ng kaaway na kapitan sa loob na magpadala ng isang tao na mag-imbita sa iyo, mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa iyo. Panipi. Pagkarinig nito, bahagyang ngumiti si Hyjin at ang kanyang mga subordinate, at sinabi ni Hyjin, parang mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ko.
Ito ay isang magandang bagay, bagaman. Pagkasabi nun, sinulyapan ni Hyejin yung iba, rest on the spot for 5 minutes, papasok ako mamaya. Natural, kailangan mong gumawa ng isang buong hanay ng pag-arte. Kung mabilis kang pumasok, malinaw na sinasabi mo sa kabilang partido na naghihintay ka sa labas, at pagkatapos ay ipinapakita mo na ang iyong mga pangangailangan para sa kanila ay mas urgent, kaya kapag nakikipag-ayos, natural na mawawala ang ilan, ang mga pakinabang. Ito ang laro na natutunan ni Hyejin kay Han Sanchen. Makalipas ang mga 5 minuto, naramdaman ng grupo ni Hyejin na malapit na matapos ang oras, kaya pinamunuan nila ang grupo pabalik sa piitan. Sa piitan, ang isang grupo ng mga especially iya ay ibinaba ang kanilang mga ulo, ngunit si Huya, na nakatitig sa kanya nang siya ay pumasok mula sa dagat, ay tila may tiwala sa kanyang mga mata, ngunit tila may iba pang kahulugan. Nagkita ulit tayo, nga pala, Huya ba ang itatawag ko sa'yo, o Sheng ang tawag ko sa'yo kuya? Hindi sumagot si Huya, at diretsyong sinabi, ano ang gusto mong gawin natin, at, gusto kong malaman, kung paano mo kami pinaplano. Kwalipikado ka bang gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng Han Sanchen? Ngumiti si Hyejin, sa ilang sandali ay hindi magiging malinaw ang gawain, ngunit tiyak na bibigyan ng Katanji tanging paggamot ang iyong paglalagay. Pinaliwanag ng pinuno ng nakaraang alyansa na kung handa kang magpasakop sa amin, kung gayon ay magiging miyembro ka ng aming Polar Bear Legion, hindi ka masama sa anumang bagay na mayroon ang mga kapatid ng Polar Bear Legion, ginagarantiyahan din namin na ang mga pagsasanay na ginagawa namin ay hindi kailanman mapapakapon. Para sa posisyon mo, kung willing kang gawin ang dati mong trabaho, we can let you set up an investigation team yourself, kung ayaw mo, you can choose any position in the Polar Bear Legion that you like. Pagkarinig ng ganong kondisyon, hindi na kumibo si Huya, total ang ganoong kondisyon ay ganap na naaayon sa kanyang psikolohikal na inaasahan. But you should be very clear that we are just like you, completely different from ordinary people, kung wala kaming dragon veins, kahit gusto ka naming makasama, hindi kami makakaligtas. Tumango si Hyejin, ito ay dahil sa partikularidad ng kanilang mga katawan. Don't worry about this, since we want to take you in, we don't intend to kill you, otherwise, we can just control you and kill you, why bother to ask if you agree or not? Natapos ni Hyejin ang kanyang pangungusap, gayunpaman, ang mga pangit na salita ay mauna, hinding-hindi gagawin ng Panginoon ang mga gawaing mamamatay tao na iyon upang makagawa ng mga bagong ugat ng dragon, at ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon sa aking kamay ay sapat lamang upang magamit ko ng mag-isa. Kung gusto mong maging ganap na malaya tulad ko, ibig sabihin ay kailangan mo pang maghanap ng mga dragon veins, sa madaling salita, kailangan mong sabihin sa Panginoon kung nasaan ang mga ugat ng dragon dito, at tutulungan kanyang makakuha ng sapat para gugulin mo ang buong buhay mo, ano ang tingin mo sa mga ugat ng dragon, at ganap na maibalik ang iyong kalayaan. Malamig na ngumuso si Huya, ang ugat ng dragon dito ay halos malapit sa pangunahing ugat, hindi lang malaki ang enerhiya, ngunit higit sa lahat, napakalakas ng bantay. Gustong sirain ito ni Han Sanchen, mayroon ba siyang kakayahan na ito? Sabi ni Hyejin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ito ay sariling negosyo ng pinuno. Kung natatakot ka sa oras na yon, hindi mo na kailangan pang pumasok sa mga ugat ng dragon, pwede kang magtago hanggat maaari, kailangan mo lang sabihin sa amin kung nasaan ito, paano. Malamig na ngumiti si Huya, bagamat napakalalim ng ating mga ugat ng dragon, ngunit, dahil sa sobrang laki nito, hindi maiiwasang may maiiwan pang mga bakas, sa kakayahan at kadalubhasaan ng ating kapatid, hindi problema ang paghahanap nito, prerequisites yes, makakalabas ka ba ng Yetian City ng buhay? Sa katunayan, ito ang pinakamahirap na punto para kay Huya at sa iba pa na magdesisyon. Bagaman ang pagtataksil ay tila ang pinakamahusay na pagpipilian, ang isang grupo ng mga tao ay dapat ding mag-alala tungkol sa pagkakaayos ng orihinal na may-ari. Hindi naman kasi pwedeng labanan ang gyera, kaya kahit magtaksil ka, sa totoo lang, malaki ang posibilidad na maantala mo lang ang iyong kamatayan ng ilang araw. Pagkaalis ni Hyejin, talagang pinag-usapan ng grupo nila ang isyong ito, ngunit pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang, nagkakaisa pa rin silang piniling sumali sa Han Sanchen.
Kung tutuusin, mas mabuting mamatay ng maaga kaysa mamatay ng huli. Ngumiti si Hyejin, kung alam mo lang sagot ko, oo ang sagot ko. Huya was disdainful, dahil lang sa mga tao mo. Minsan, hindi ito tungkol sa bilang ng mga sundalo, ito ay tungkol sa kalidad. Okay, ayokong marinig ang big talk mo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin natin, sabi ni Huya. Sabay kaway ng kamay, inutusan ni Hyejin ang kanyang mga nasasakupan na pakawalan ang lahat, at lahat ng mga especially Iya ay sabay-sabay na nakalaya. From now on, you are our people. In view of the initial cooperation, I will not take out your pills for the time being. However, when things are done, we will take them no matter what the outcome is. Sa mga oras na yon, mas makakapag-isip ka ng mas seryoso kung gusto mong umalis o manatili, hindi ba? Hindi nagsalita si Huya, pero tahimik lang na nakikinig. Kung aalis tayo, mag-iinarte tayo na parang walang nangyari, kung magstay tayo, mananatili ang dating kondisyon, sige, Huya, sumama ka sa akin, at mag-isa kong sasabihin sa'yo ang plano. Nang marinig ni Huya na mag-isa na dadalhin si Huya sa ibang lugar, medyo nag-aalala ang isang grupo ng mga nasasakupan, ngunit winagaway ni Huya ang kanyang kamay para hudyat ang lahat na huwag mag-alala. Pagkatapos, sumunod sa likod ni Hyejin, magkasunod na lumabas ng piitan ang dalawa. Makitang muli ang labas ng mundo, palaging kakaiba ang pakiramdam, kahit ang labas ng mundo ay parang hindi masyadong malaya, habang ang lungsod ay natatakpan ng tela sa gitna ng kalangitan, ito ay nakakaramdam ng panlulumo, ipinapakita nito na medyo hindi komportable ang pakiramdam ng mga tao. Ngumiti si Hyejin, tell me, if I open a hole in the city defense now, what will happen? Bukas ng opening, nag-isip ng mabuti si Huya, at nakaramdam ng kaunting katuwaan saglit, gusto mong mamatay at hindi mahanap ang pinto. Grabe ang atake mula sa labas, kapag nabuksan na ang city defenses, para itong butas sa malaking barko sa dagat, natural, ang isang tuloy-tuloy na agos ng tubig dagat ay biglang dadaloy sa kahabaan ng butas na ito, ano ang pinagkaiba ng paggawa nito sa panliligaw kay kamatayan? Gusto mong gamitin ito para malito ang totoo sa peke, natatakot ako na hindi ka katumbas ng pagkawala. Bahagyang ngumiti si Hyejin, at seryosong sinagot ang mga sinabi ni Huya, kesa sa basta-basta magpanggap. Ito ay isang magandang bagay. Nang tanungin niya ang tanong na ito sa kanyang sarili, mayroong isang tiyak na antas ng tukso dito. Kung gayon ano sa tingin mo ang dapat gawin? Biglang tanong ni Hyejin. Sabi ni Huya, kung gusto mo talagang patayin ko sila, pakiusap mo na lang na magsumbong tayo sa kanila, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa loob natin, lalo na't alam natin na pinagtaksilan natin sila, kaya. Sabi ni Hyejin, may sense ang sinabi mo, kung gagawin mo pa, mas malaki ang posibilidad na magkamali ka, hindi naman talaga kailangan ng kalabisan, gayunpaman, gaya ng sinabi mo, kahit na kaya mo pa silang lokohin, kaya mo pa rin silang lokohin, tama ba? Kung hindi, ano pa ang silbi ng Daen? Napaisip si Huya, pero may sense naman. Ito yung tinatawag na pagsasara ng pinto para bugbugin ang aso, tapos buksan mo muna yung pinto, at papasukin mo yung aso bago mo matalo. Wala akong masyadong alam sa city defense mo, kaya wala akong maibigay na magandang payo. Sabi ni Hyejin sa itaas, wala, sabi ni Jin. Sa itaas, hindi, tapos sabi mo sa taas, Hyejin, head. Depende sa firepower mula sa labas, malalaman mo kung aling mga tropa sila, tama. Paano naman ang lakas ng tropa na ito? Napaisip sandali si Huya, actually, hindi detalyado ang classification ng malalaking tropa. I'm afraid it will be difficult to tell who they are, just a little firepower. Ngumiti si Hyejin, at tinapik si Huya sa balikat, actually, I know that you have hesitant until now, and I can understand it, how about it? Huya was seen through, but he didn't panic at all, he looked back at Hyejin, what do you will keep? Your current state, if you will keep your current state, if you will keep now, gusot, kaya nakaisip ako ng isang partikular na magandang solusyon para sa iyo, patuloy ni Hyejin, sa round na ito, tutulungan mo kami ng buong puso, pagkatapos ng lahat, wala kang pagpipilian sa puntong ito. Kapag tinulungan mo kaming manalo ng buong lakas,
natural na magkakaroon ka ng kumpiyansa sa kasunod na sitwasyon ng labanan, at makakagawa ka ng mas mahusay na mga desisyon tungkol sa iyong sariling mga pagpipilian. Sa kabilang banda, kung matalo tayo, mas mabuting piliin mo rin yun, di ba? Pag-isipan ito ng mabuti, hindi makatwiran ang mga salita ni Hyjin, ito ang pinakamahusay na pagpipilian na wala siyang pagpipilian. Okay, bigyan mo ako ng kalahating oras, at bibigyan kita ng detalyadong ulat. Nakahinga ng maluwag si Hyjin, hindi ito kailangan ng mga tinatawag na sospek, kung maaari mong alisin ang ilang mga hindi kinakailangang problema at gawin ang kabilang partido ng buong puso, natural na iyon ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagbalik ni Huya ay may biglang lumitaw na figure at dahan-daang lumapag sa tabi ni Hyjin. Meet the ally. Tumanggo si Han Sanchen, mula sa simula hanggang sa huli, tinutulungan niya si Hyjin na kontrolin ang mga detalye malapit sa piitan, ngayon na ito ay karaniwang matatag, natural na walang ibang gagawin si Han Sanchen. Paano mo gustong lumaban? Straight to the point na sabi ni Han Sanchen. Although it is indeed very dangerous to open an opening, you have heard what Huya said just now, what he said is reasonable, you have to let the dog in para bugbugin ang aso pagkasara ng pinto, so leader, let's do it under the current situation, without moving the formation, can you open a hole? Kumunot ang noo ni Han Sanchen, syempre, pero kitang-kita din ang advantages at disadvantages nito, hihina ang formation, at baka maging breakthrough pa, balak mo ba talagang gawin ito? Kung gusto mo talagang magtanong sa mga subordinate mo, although alam ng mga subordinate mo na malaki ang risks, they are still willing to try this way. After all, hindi mo matiis na magkaanak, at hindi ka makakahuli ng lobo, this is the end of the play, if you are too afraid, what is the point? Where? Matapos magsalita, tumingin siya kay Han Sanchen, naghihintay ng sagot niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!